Mariinding kinondena ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panibagong pagharas ng China Coast Guard sa tropa ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal. Ayon sa Malacanang, gate pa ng palasyo, hindi ito katanggap-tanggap at dapat sundin ang umiiral ng mga polisiya gaya ng 2016 arbitral ruling. May detalye si Kenneth Pasyente. Kinukundina po ng Pangulo ang mga ganitong klaseng pangyayari. Yan ang naging reaksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasunod ng pinakahuling panghaharas ng Chinese Coast Guard sa mga tauhan ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal. Sabi ng palasyo, hindi katanggap-tanggap ang bayolenteng aksyon ng CCG kasabayang pagbibigay diin na marapat lamang nasundin ng mga umiiral na polisiya, lalo na ang arbitral ruling noong 2016 na nagbibigay ng maritime entitlement sa Pilipinas sa loob ng 200 nautical mile EEZ nito. So hindi po din ninanais ng Pangulo ang ganitong mga klaseng insidente na siyang nagbibigay ng polisiya na dapat tayo ay tumugon sa mga ganitong klaseng mga insidente through a diplomatic manner. So hindi po talaga katanggap-tanggap itong nangyayari sa pagitan po ng bansa po natin at ng China. Sinalag din ng Malacanang ang naging pahayag ng Chinese Embassy spokesperson na ang Philippine Navy umano ang nag-udyok sa CCG kasunod ng pagbaliwala umano nito sa kanilang mga babala. Kung ano po ang kanilang naratibo, ganyan po ang kanilang maaaring sabihin. Hindi po natin to saklaw. Pero ang pinaninindigan po natin, kung ano ang karapatan natin at kung anong dapat lamang gawin ng ating mga opisyal at mga Filipino personnel pagdating po dyan. So, sinusuportahan po natin ang mga ginagawa ng ating mga Filipino officials. Sa harap ng mga panibagong harassment, natanong ang palasyo kung kailangan na bang palitan ang estratehiya ng pamahalaan sa pagtugon sa mga ganitong insidente. Pero binigyang diin nito na mananatiling diplomatiko ang pamamaraan ng Pilipinas. Hindi po nadadaan sa dahas ang anumang pakikipaglaban sa karapatan. Hindi pinag-uusapan dito ang laki ng iyong teritoryo, ang lakas ng iyong pwersa, kundi pakikipaglaban sa katotohanan at kung ano ang iyong karapatan. Kinumpirma rin ni Castro na ipinatawag sa Malacanang si Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Quan. Wala pang detalyeng ibinibigay ang palasyo patungkol sa napag-usapan sa pagkikita ng Pangulo at ng Ambassador. Sa pagpapatuloy ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, sinabi ng Malacanang na may kapangyarihan ng Senado bilang impeachment court na maglabas ng sabpina para sa tax at bank records ng Vice Presidente kung kinakailangan sa pagdinig ng impeachment case. Sa ngayon, wala pa raw natatanggap na request si Pangulong Marcos Jr. para sa pagpapalabas ng naturang mga record. Mas nararapat din daw na ang impeachment court mismo ang mag-issue ng kinakailangang sabpina o court order. Dagdag pa ni Castro, ang paghingi ng pag-aproba sa Pangulo ay maaaring magdulot ng mga issue sa mga susunod na kaso dahil isa rin siyang impeachable official sa ilalim ng konstitusyon. Sa ngayon, ang Senado ay kumakatawan at pumapapel bilang impeachment court. At sila ang mayroong karapatan at mandato kung paano nila ipatutupad ang kanilang proseso. Patungkol naman sa nalalapit na sona ng Pangulo, kinumpirma ng Malacanang na ang PCSO Coral ang aawit ng lupang hinirang sa ikalimang State of the Nation address ng Pangulo. In-house director mula naman sa RTVM ang siyang mangangasiwa sa kabuuan ng aktibidad. Bahagi ito ng kagustuhan ng Pangulo na maging simple ang kanyang sona. Yan po talaga ang plano at yan din po ang gusto ng Pangulo. Kenneth Pasyente para sa Bayan.